Napanood nga natin ang katatapos lang na SONA ng ating Pangulo. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo. Ngunit usap-usapan pa rin ang laglag bala o tanim bala at mga nakawa ng laman ng maleta ng mga OFW sa NAIA na madalas na hindi nga nababanggit sa SONA at kapag may bumibisita ang mga taga-gobyerno sa NAIA. Sa kabila ng mga ulat at imbestigasyon sa mga nakalipas na taon, nananatiling usapin ang kaso ng umano'y laglag bala scam sa NAIA. Nananawagan ang ilang pasahero na muling pagtuunan ito ng pansin ng pamahalaan. Alamin ang detalye mula kay Paul Montibon. Patuloy pa rin naiuulat ang mga insidente ng tinatawag na laglag bala o tanimbala modus sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Para sa ilang Pilipino, mahalagang muling tutukan ito ng pamahalaan upang maiwasan ang abala sa mga pasaherong paalis ng bansa para maghanap buhay. Bagamat ilang ulit nang naisa publiko ang mga ganitong insidente, may mga ulat pa rin nagpapatuloy ang modus at may mga pasaherong nadadamay. Noong Marso 6, 2025, isang 69 anyos na pasahero na si Ruth Adele ang napaulat na nasangkot sa laglag bala modus sa NAIA Terminal 3. Pauwisa na siya ng Vietnam kasama ng kanyang pamilya nang lapitan siya ng isang security personnel at sabihing may nakitang anting-anting o basyo ng bala sa kanyang bagahe. Ngunit nang siyasatin ang kanyang mga gamit, wala umanong natagpo ang anumang ipinagbabawal na bagay. Matapos mag-viral sa social media ang video ng insidente, agad na inalis sa pwesto ang 3 security personnel na sangkot. Para sa ilang Pilipino, matagal nang hindi naririnig ang ganitong mga kaso, lalo noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Umaasa sila na sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon, tuluyang mawawala ang ganitong problema. Nawala na yan bakit bumabalik? Mahirap na mag-resolve niyan. Sa totoo lang, yan ang problemang yan, solve na yan Kung magsaw, tapos na. Yan, tanimbala yan Bakit bumabalik? Ang tanong kung bakit. Mahirap magtukoy kasi ano yan Basta sa akin, sana yung lahat ng katiwala sa bansa ng Pilipinas mawala. Para naman kay Aling Virgie, malaking abala raw naman talaga ito ang tanimbala scam, lalo na kung nagmamadali ang mga pasahero may hinahabol na trabaho sa ibang lugar o ibang bansa. Kwenesyon rin nito ang kredibilidad ng mga security personnel. Hindi maganda kasi unang-una, kung yung tao naman wala naman talagang kasalanan, nadidelay naman yung ng tao, di ba? Yung kung maghahanap buhay naman siya doon o ano mang gagawin niya sa ibang bansa. Bakit? Anong ginagawa ng mga gwardiya at hindi nila makita bago pumasok ng airport? Ba't may kailangan laglag bala pa? O anong ibig sabihin nun? Hindi nila kaya yung mga nandun sa loob. Ibig sabihin sa loob, meron talaga. Di ba? Kakontak nila. O, kagaya ng mga drugs na wala naman talaga. Tapos yun pala, mali yun. Paano pa may gwardiya kayo na binabayaran ng kung hindi naman sila honest? Parehong umaasa sina Mang Adele at Aling Virgie na may pagbabago ng mangyayari sa bansa habang papaubos na ang panahon ni Pangulong Marcos Jr. bilang presidente ng bansa. Ang masasabi ko lang, hindi matitigil ang mga kalokohan dyan sa NAIA hanggat walang mabigat na parusa. Dahil nga aminado naman ang ating gobyerno na may sindikato nga daw sa loob ng NAIA. Pero ang nakakalungkot ay mga airport police, taga-customs, mga gwardya, at mga porter din ang nagsasabwatan. Kagaya nga sa ibinunyag ng isang taxi driver na kaya pala sila nananaga ng presyo sa mga pasahero dahil nagbabayad sila ng porsyento sa mga airport police sa NAIA. Pinapartihan umano ang ilang airport police kaya sobrang manil ang taxi driver na nag-viral kamakailan sa NAIA. Ipinarating na yan sa Transportation Department. Nakatutok si Dano Tingkugo. Terminal 2 papuntang Terminal 3, 1,260, ganon? Ano yan? Para na kami nagbiyahe ng probinsya.
Sa viral vid na ito, makikita ang pagtatalo ng isang taxi driver at pasahero matapos lumabas na nasa mahigit 1,000 piso ang singil ng tsoper para sa biyahe mula Terminal 2 pa Terminal 3 ng NAIA. Ang tsoper na yan humarap sa GMA Integrated News matapos ang pagdinig sa LTO kanina kaugnay sa show cause order na ipinataw sa kanya ng ahensya para ipaliwanag kung bakit hindi siya dapat bawian ng lisensya. Humingi ang kampo ng tsoper ng hanggang Lunes para maisumite ang kanyang paliwanag. Pero ngayon pa lang, humihingi na siya ng tawad sa mga pasaherong siningil niya ng lubhang mas mataas sa metro. Para po sa lahat ng mga pasahero na naging pasahero ko dyan sa Terminal 3, ako po ay humihingi sa inyo ng tawad kung kayo man po ay nasingil ko ng mahal. Paliwanag niya, kaya raw sobra-sobra ang singil dahil kailangan nilang magbigay ng hatag o lagay sa airport police para payagan silang pumila. Ang sistema po sa loob ng airport ay talagang napakataas po ng singilan dyan. At yan po ay nalalaman ng lahat ng mga empleyado, kahit nga gwardiya po ay alam po yan, yung sistema na yan dyan. At yan, lalong-lalo na yung mga tinatawag na APD natin dyan. Alam po nila yan yung sistema na yan dyan. Kasi kami mga driver sa labas, pag kami hindi nakapagbigay para sa APD, tumatawag po yan ng mobile, matik po yan, paparadahan kami, kakatin kami yan sa may labas. Titikitan po kami yan. At yung ticket na yun po ay pang LTO at tutubos kami sa LTO. Ganoon po ang nangyayaring kalakaran niya. Kaya kailangan po namin na magbigay din para sa kanila. Ang partihan daw anya 60-40. 60% sa taxi driver, 40% para raw sa mga tauhan ng airport, kabilang ang maglalabas ng pasahero para sa kanila at airport police. Dahil dito, ang halimbawang biyahe sa pagitan ng mga terminal na wala pang 200 pesos kung ibabase sa metro, nagiging 1,200 pesos. Pwedeng tawaran hanggang 1,100 sagad. Kung kukuha ng taxi sa loob ng terminal papuntang hotel, nasa 3,000 pesos ang singil. Kung sa kanila sasakay, 1,000 pesos daw ang pinakamababang singil. Pinakamahal ang halimbawa papuntang Pampanga. Mula na iya papuntang Angeles, kung sa loob daw kukuha, nasa 15,000 pesos ang singil. Pinangalanan ng tsoper sa amin ng mga airport police na sinasabing tumatanggap ng hatag, lagay o porsyento, pero hindi muna namin sila isa sa himpapawid. Pag hindi ka po naghatag sa 5 tao na yan, automatic, dadalhin ka sa taas at i-impound ka muna sa taas ng mga ilang oras bago ka pala palabasin. Sa madaling salita, naubos na yung oras mo sa paghihintay doon sa itaas na nakadetain ka dahil nga sa hindi ka naghahatag sa kanila. Itinanggi na ng MIAA ang umano'y sabuatan. Walang pakialam ang airport police sa tara ng pamasahe sa loob po ng airport. Kami po, ma'am, definitely the airport police, if I may say that, hindi po kami nakikialam or the airport police does not interfere with any of these, yung pricing po ng ating mga fares, ng ating mga public utility vehicles po dyan. Rest assured naman po, it has always been with any government agency po. Pag nalaman po namin na meron pong pagkukulang, especially with regard to our employees, gagawan po natin ng rapat-dapat na tugon. Okay. Yung mga yan. Sinibak sa pwesto ang 5 airport police dahil sa sinasabing pangingikil sa mga taxi drivers sa NAIA. Natuklasang nagpapatakbo ang mga police ng 60-40 scheme. Kaya napipilitan ang mga taxi driver na ibigay ang malaking porsyento ng kanilang kita. Dahil sa modus, nasasangkot ang mga taxi driver sa overcharging o sobrang paniningil ng pamasahe para mabawi ang lugi mula sa mga nangingikil na pulis. Samantala, kinundena ng Department of Transportation ang peking taxi rate sa NAIA na kumakalat online. Sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na huhulihin at pananagutin ang nagpapakalat ng peking taxi rate, gayon din ang mga taxi driver at operator na sangkot sa overcharging. Nauna nilang hiniling na tanggalan ng lisensya ang taxi driver na naningil ng mahigit 1,000 piso sa pasaherong lilipat lang sa Terminal 3 mula sa Terminal 2. Makikitang gumamit ang taxi driver ng cellphone sa pagkwenta ng pamasahe sa halip na gumamit ng taximeter.
Mahirap na lang din kasi magkumpara dahil noon ay tumino naman ang mga taga-NAIA. May mga OFW pa din naman na nananakawan noon pero may aksyon talaga at may malalapitan talaga ang mga OFW at may pakialam sa issue. Hindi kagaya ngayon na paulit-ulit ka nababalita pero paulit-ulit din namang nangyayari. Senior kasi siya eh. Teka lang, ano pa? Ano? I-report ko kayo. That's too much po. That's too much. That's too much. Mami, o baka ito. Pang-ano ko to sa ilong. Sure po ba kayo na siya? Hindi kasi kung ano, sobra yung abala. Sobra yung abala ang ginawa nyo. So hindi nga kami. Don't worry, nakuha ko na po yung pangalan nyo. Hindi nyo na po kailangan takpan. Nakuha So na hindi po nga namin. po kami. So hindi nga po kami. Confirmation lang po. Marami na connection. Wala ako dun sa nangyari, ma'am. So hindi nga po kami. Yan lang po. Yes or no? So hindi nga po kami. Yung last day ko lang kaming x-ray dito, ma'am, para hindi namin ma-double check yung gamit ko. Empty shell? Parang alam ko na, di ba ano naman yan talaga? Kala ka rin. Kasi anting-anting, yun yung una ninyong sinabi. Sabi nyo pagbasyo. Ngayong chinek, ano na? Bakit ninyo kami hinayaang pumunta dito? Kung meron kayo na check from there. Andyan sa backpack. Anong gano'n ng water pagpasok? Bili ka na ng water agad. Nanginginig din ako. Pati ako napapalpit eh.